Pwede bang i-post sa social media ang nangutang kahit meron silang agreement na i-post o ipahiya sa social media? Okay, sa video ito talakayin natin kung pwede ba talagang gawin ng mga OLA at kahit ng mga personal na pagpapautang yung i-post sila kahit sinasabing meron silang agreement na pwedeng i-post yung nagkautang. Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, yung malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para update po sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay sumisilip, nire-review ko lang po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared experience at tamang expectations kung kayo ay susubok mangutang dito sa mga ito. Paalaala, loan at your own risk. Hindi ko kayo hinihikayat. Then isa pa, hindi rin po ako nangungonsentrate na wag magbayad ng utang. Tandaan niyo, obligasyon po yun na atin dapat bayaran at kung kayo man ay nagkakaroon ng problema sa kanila, pwede nyo idulog yan sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa inyo. Then, eto, disclaimer muna ulit. Hindi po ako attorney about this case na mga ganito. Etong sagot ko dun sa pwede daw bang i-post. Pwede bang i-post yung nangutang kahit na pumapayag siyang i-post kapag hindi nakabayad. Ito galing sa abogado. Kaya hindi ako abogado eh. Sinishare ko lang po yung mga galing din sa abogado na nakakausap ko doon sa mga nakikita ko na nag-share din ng legal advices na para sa general information about sa batas natin dito sa Pilipinas. Okay? Sabi na yung attorney, no, na itong attorney Dax Monte Alegre, no, sabi niya, posting someone's photo, name or private information online for unpaid debt is illegal in the Philippines. Bawal niyang i-post o ipahiya yung mga nagkakautang na hindi nakakapagbayad. Even if they seemingly agree, ibig sabihin kahit pumapayag yan, kahit may consent, as it violates the Data Privacy Act, can be considered cyber libel or grave threats and is an unfair debt collection practices with potential criminal and civil liabilities for the poster. Tandaan ninyo, no, may mga nakikita kasi ako, no, yung OLA ganyan talaga galawan yan. Iipunin lahat ng picture natin yan. Pag hindi ka nakita sa Facebook, yung picture natin na mayroong mga informasyon na hindi dapat pakalat-kalat sa social media na maaaring gamitin ng mga kawatan ng, dito sa ating online community, di ba, sa mga social media. Delikado po kasi talaga na ilabas yung mga informasyon, lalong-lalo na yung mga ID informations natin. Yung sample mo, si National ID, si UMID ID, yung mga TIN, di ba? Yung mga may number yan eh. Pang-iyo lang yan eh, pang-personal na informasyon. Hindi nga pwedeng gawin. Kaya sabihin mo, sumang-ayon yung borrower, pumayag na i-post. Di ba? Illegal pa rin. Kaya sabihin mo, may kasulatan kayo, pinanotaryo mo sa abogado, wala nga sa batas. Na pwede yan kahit sumasang-ayon. Ulitin ko, sabi ng attorney hindi ako attorney, pakakasabi kasi iba dyan, bida-bida ako o piling abogado o nag-aaral ako sa YouTube University o sa Facebook University o sa TikTok University. Kinukuha ko mga impormasyon na sinasabi ko sa inyo ay galing lang din sa mga abogado na sinisearch ko, nire-research ko. Kaya nga, mas okay sa akin yung nag-research ako galing mismo sa mga nagsasalitang abogado. At ako, sinishare ko lang din sa inyo at bukod doon sa mga nakakausap kong abogado sa mga gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno na napupuntahan natin kapag ako ay nagpapile ng complaint dito sa mga online lending apps na hindi maganda ang kalakaran ng kanilang pagpapautang at ng kanilang paniningil. Okay, diba? Yung mga personal kasi na nakita ko sa Facebook na pumayag daw na i-post. Although pumayag, pero inilagay doon sa caption, scammer, hindi nagbabayad, nag-ano ng kanyang hulog, tinaguan na raw. Ang problema kasi minsan may mga personal na mga pautang sa Facebook ngayon na nagiging talamak na rin. Ang masama, yung picture, may mga kasamang pamilya. Na wala namang consent doon, yung kamag-anak na yung nangutang. Tapos, ipinopost din yung mga IDs nila. Now, which is, yun na magiging problema. Maaaring gamitin talaga yan. Ulitin ko, napakadelikado po yun
doon sa borrower na ipangalandakan at ikalat yung impormasyon ng kanyang ID informations. Okay? Kaya kahit may kasulatan kayo, ayon sa abogado, wala sa batas natin na i-post, lalong-lalo na lalagyan mo ng scammer, hindi nagbabayad ng utang. Paano naman, example, yung nangutang sa inyo is okay naman, good payer naman sa simula, nagkaroon lang ng financial problem in the future. Like, nagkaroon ng sakit yung kamag-anak, yung mahal sa buhay, o kaya naman ay nawala ng trabaho, nagkaroon ng problema sa negosyo, di ba? Yung kumbaga parang good payer sa simula, tapos di na makabayad sa'yo. Pwede mo ba agad po sasabihin mo, scammer yan, di nagbabayad ng utang yan, di ba? Parang ang saklap naman na naging magandang ano rin naman siya, naging okay naman siyang kliyente o borrower, but nagka-problema lang, tapos pinost mo na agad dahil katwiran nyo is nagpirmahan kami, may kasulatan kami, pinanotaryo ko pa, pinaano namin, di ba? Paano naman yung tao na talaga may problema, nagka-problema sa pera? Siguro ako, magiging against din ako doon sa mga nangungutang, lalo na yung mga pautang na ibili lang ng luho, no? Ako against ako sa mga ganun, mga nangungutang para lang sa luho, no? Di ba sana kung talagang kaya na lang panindigan na mahulugan yung items na yan o yung gamit na yan na kailangan nila, although nagkakaproblema. Kasi sabi nga sa inyo, kapag nagkakaproblema rin naman kayo sa mga personal na mga pautang na yan, kung huwag nyo napansin yung mga text o tawag na mga kasi talagang harassments lang abuti. Pero yung mga personal na utang, papasok ko lang ng konti rito. Kung may personal na utang kayo doon sa tao na usong-uso ngayon, yung mga nagpapahulugan din sa Facebook, di ba? At tapos din nahuhulugan, yan, tapos tataguan. Usapin nyo na lang din po kasi syempre it's a personal private matter kasi yan. Tapos mag-isip kayo maigi, pag-isipan nyo maigi bago nyo pasukan yung pag-utang sa mga yan. Even though they are personal, even though they are online loan up, even though they are lending companies, financing companies, kung nangyayari yung mga ganyan, di ba? Para magiging normalized na lang. Kung lahat gagawin din through social media, tandaan nyo, malakas na social media. Iba ang power ng social media. Isang kwento mo lang, sasabihin yun na yun. Hindi pa man marinig yung other side, meron na kagad silang final judgment about doon sa tao, di ba? Siyempre, kung sasabihin mo na may lantarang pamamahiya para masira yung dignidad kahit totoong may utang, it's up against the law nga. Ibig sabihin nga ni Attorney Ron na kahit totoo na may utang yan, kahit may agreement kayo, i-post mo siya, bawal pa rin sa batas. Kaya mag-isip-isip din yung mga nagpapautang na tignan nyo muna kung talaga bang may credibility yung nangungutang sa inyo. Okay, maganda magsalita, yung borrower, something like that, napaniwala kayo, pero syempre, kailangan nyo pa rin labanan na lamang ng legal na proseso, small claims, demand letter, at yun. Okay, kung kayo magkabarangay, barangay na lang, doon lang na po talaga magagawa niyan. Although, mahiyari naman yung mga iba na kung nagkaroon ng utang, usapin na kahit unti-unti sigurong bayaran, siguro magkakausap para magkakasettle pa rin. So sana nakatulong ang video to. Muli maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa ulitin.